Hello YouTube, Boss Mo here para sa Encuentro Creepy TV. So ito, meron tayong may pinasa sa atin ito, isa sa Green Minded, si Miss Mariel. Shoutout sa Miss Mariel. Ito ay kay Pilipinas Viral Trends. So mga video ito, kakaibang video. So pero bago lahat, shoutout muna Team Green Minded, yan, naka-plus kayo sa screen. So tingnan natin ito kay Pilipinas Viral Trends. So subscribe kayo sa kanya, Pilipinas Viral Trends. So let's go, tingnan natin. Kapatid, sa mundo ay maraming mga kakaiba at mga nakakagulat na pangyayari na siguradong hindi mo paniniwalaan kung hindi sila nakuhanan ng mga security camera. Kaya naman sa video nito, pag-uusapan natin ang mga pinakakakaiba at mga hindi inaasahang pangyaring nakuhanan ng kamera. Subscribe kayo sa kanya. Number 9. Magical Helicopter. Hoy. Ano ang kakaiba sa video nito, kapatid? May napapansin ka bang kakaiba sa helicopter na ito? Ang mga helicopter ay lumilipad sa tulong ng mga LEC. Pero sa video nito, mapapanood natin ang isang helicopter na nagawang lumutang at lumipad habang tila hindi umaandar ang kanyang mga LEC. Hindi, ano yan? Nakakita na rin ako niyan eh. Saan bang video? Ano yan? Sa sobrang bilis yan. So, kasi medyo mataas na yung helicopter. Sa sobrang bilis ng hélice niyan, na ikot niya, akalain mo na hindi siya umiikot. Pero umiikot yan. Oo, umiikot yan. Pero ba naman di umiikot yan? Eh, hindi umandar yan. Hindi lumipad yan. Eh, nandyan ang ano yan. Nandyan ang lipad yan. Ano tawag yan? Ano yan? Cup. Ano yan? Basta yun na yun. Tawa, kalimutan ko. Ano yan? Umiikot yan pero napakabilis. Napakabilis na ikot niyan. Kaya aakalain mo sa malayong tingin na hindi siya umiikot. Meron pa yan eh, yung ano, kung maaalala nyo yung mga pangkat ng, may mga ginagamit sa makinarya eh. Parang pangkat yata ng mga karne o prutas. Sa sobrang bilis niyang umikot, aakalain mo, hindi siya umiikot. Hindi siya umiikot talaga. Sa sobrang bilis ng ikot niya. So, yun at yun din yung nakikita mo. Pero ang reality nun, umiikot yun. Nagkakat nga siya ng mga karne. So, parang ganyan lang din yan. Sa sobrang bilis niya. So, tingin mo sa malayo, hindi siya umiikot. Bro ba naman di umiikot yan? Eh, kung hindi naman iikot yan, eh, ano pa sense? Bakit inilagay yan? Di ba? Eh, di tanggalin na lang yan. Ano pa sense? Para lagay niyan. Yung tawag niyan? Propeller ba? O, ano pa sense niyan? Eh, di, umiikot yan. Ano lang. Sobrang bilis. Kaya akalain mo hindi siya umiikot. So, next. Wala ito. Samantalang ang mga helicopter ay ganito dapat ang LEC kapag lumilipad. Sa unang tingin ay parang CGI o kuha lamang ito sa pelikula. Pero totoong nakuhanan ito ng isang YouTuber sa Hong Kong. At ayon sa kanya, maging siya ay nagulat nang makuhanan niya to. Ano sa palagay mo, kapatid? Or pwede ano, hindi, ano, ang makakasagot lang kasi niyan yung mga pilot eh. Mga piloto ng helicopter. Pero, siguro may iba pang baka mga bagong helicopter yun. Nagpapalipad, may iba pa nagpapalipad sa kanila. Eh, pero bakit nilagyan pa nun? Kung di naman kailangan yun na makakalipad naman siya na wala siyang propeller. Eh, bakit kailangan pa? Di ba? Pero sa tingin ko, umiikot talaga yun. Sa sobrang bilis lang. For me lang yun sa akin lang yun. Eh, anyway, kung may ibang paliwanag pa dyan. Pero I'm sure umiikot yan. Or kung hindi man siya umiikot, ano yan? Battery operated. Baka malaruan yan eh, hindi, kahit laruan yan, iikot pa rin yan.
Ano lang yan, sa tingin ko talaga sobrang bilis lang. Yun lang yun. Sa Number tingin ko yun ewan ko kung may iba kayong paliwanag, kung may mga expert pa dyan pagdating sa ganyang makinarya. Sabihin nyo lang. Tingnan natin. 8. Mike Tyson videotape. Napanood ko na. Kung to. mahilig ka sa boxing ay siguradong kilala mo si Mike Tyson. Siya ang binansagang Iron Iron Mike Mike. Tyson dahil sa malakamaong bakal nito sa sobrang lakas niya sumuntok. Pero isang kakaibang pangyayari ang nakuhanan ng kamera sa laban niya noong 1995. At dito mapapanood natin ang isang tao sa audience Nope. na tila may dalang cellphone at Cellphone ba yun? Anong laban nito? kinukuhanan ng video ang laban ni Mike Tyson. Well, alalahanin natin kapatid, 1995 nangyari ito at wala pang kamera ang mga cellphone noon at meron lamang silang mahabang antena at mukhang sabon ng safeguard. Alcatel. Alam ko yung cellphone na yun eh. Alcatel. Yung mukha sabon. Pero dito, tingnan natin. Ang sa video nito ay tila makabago na ang dalang cellphone ng taong ito Hindi, at may camera pa habang kinukuhanan ng laban ni Mike. Ano sa palagay mo kapatid? ano yan? Kasi noong mga time na yan, uso na rin yung mga mga digital camera eh. Hindi pa cellphone pero yung mga digital camera, ang alam ko, sa pagkakaalam ko, may mga digital camera na yun. Pero hindi pa siya masyadong high-tech. Kung titingnan mo siya, kasi ang shot nun, minsan umaangat pa nga yung likod nun eh. Meron patayo, yan, depende sa'yo. Pero may mga digital camera na nun, mga 1990s. Pero hindi siya ganun ka high-tech. Pero kung titingnan mo siya, at nakataligod sa'yo, akala mo cellphone talaga. Kasi nung panahon na hindi mo na maiisipin hindi mo na maiisipin cellphone yun kasi hindi pa nga rin tayo nakakita ng panahon na yun ng cellphone, 1990s. So, camera yan. Baka ano yan, Nikon, Canon, Sony, ewan ko. Hindi, basta ano yan. Ako, duda ko hindi ko naman alam kung time traveler nga yan eh. Pero kung titingnan mo nga naman siya, para siyang smartphone, di ba? Ayun. Pero yung panahon na yan, nakakita na ako nun eh. Pwede siyang iganon. Kung titingnan mo yung likod niya, ayan, katulad niyan, para siyang cellphone. Pero ano yun? Camera yun. Camera talaga yun, na digital na. 1990s is marami ng kamerang magaganda. Kasi uso ng mga camera eh. Pag may maganda ka kasing camera ng mga 90s, mayaman ka. Ka. Saudi boy tatay mo, nasa abroad nanay mo, nasa Hong Kong, nasa Singapore. Duda ko camera nga ito. Time travel, pa naman nakapagpatunay ng time travel. Kasi kiniklaim yata nila dito is time traveler. So, hindi natin alam. Pero ako, duda ko talaga to. Nakakita na ako nito eh. Yung cellphone na, yung camera na mahaba siya, ganun. Medyo digital na rin siya. So, hindi lang siya ganun ka-high-tech katulad na ngayon. Pero, medyo digital na rin siya. Maganda na rin yung parang nga siya Anyway, panahon na hindi pa natin kilala yung mga ganyan. Basta ang alam natin camera yan. Next. Cellphone nga ba ito galing sa hinaharap? Hindi. Evidently fail. Dahil sa pandemic at sa hirap ng buhay, ay lalong lumaganap ang krimen. Kaya naman mas makakabuti sa'yo na mag-stay at home na lamang. At baka matulad ka sa susunod na video natin. Isang nakakagimbal na pangyayari ang nakuhanan ng mga security camera sa lugar na to. At dito mapapanood natin ang isang college student na ginabi na at naglalakad na pauwi nang biglang sundan ito ng kahina-hinalang sasakyan. Mabuti na lang at may presence of mind ng estudyante at kinutuban agad ito na may planong masama ang mga nasa sasakyan. Kaya naman mabilis itong tumakbo pabalik at tila nakipagpatintero sa sasakyan.
Nautakan ng estudyante ang mga kidnapper at na-realize nito na hindi mabilis na makakapagmaniobra ang sasakyan. Ano ang masasabi mo sa kanya, kapatid? Magaling. So ano yun, yun naman talaga dapat, pagka mga nasa panganib ka, presence of mind. Hindi ko naman sinasabing ganun ako, pero kasi minsan kasi pag halimbawa nasya ka na nauna na yung kaba sa dibdib mo, napakadalang nung maging tatakbo yung kagad yung utak mo kung anong gagawin mo. Basta ang gagawin mo lang, automatic, is tumakbo. The rest, susunod na lang yun. Basta ang gusto mo, makalayo do sa lugar na yun. So, presence of mind lang talaga. Kung kaya mong utakan mo. Kung may mas malapit na mga police station, military detachment, doon ka tumakbo. Mas matutulungan ka nila. Pero kung wala naman, maging street smart. When you say street smart, gamitin mo yung knowledge mo. Halimbawa, ganito. Paano ba? Ayun, katulad nung ginawa nung lalaki. Naisip niya kasi, di ba tumakbo siya? Naisip niya kasi, kapag bumalik siya, mahihirapan yung sasakyan na magmaniobra. So, ang ginawa niya, bumalik uli siya. So, nung nakapagmaniobra, bumalik uli siya. So, yun yung tinatawag na street smart. So, ang tanga lang naman ng mga ang tanga lang naman kasi ng mga nasa kotse. Tumatakbo lang yan Bakit hindi nyo hinabol? Hindi, anyway, hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing gawin yun. So, masama yan, masama. Ano lang yan. Sinasabi ko lang dito, okay yung ginawa ng lalaki. Naging smart siya kasi nalaman niya, nakasasakyan. Biglang pumasok siguro sa isip niya, sige, takbo ko dito. Pagbalik nyo, tatakbo uli ako, babalik uli ako. Yun ang street smart. So, marami pang paraan ng pagiging street smart. So, hindi ko na ma-discuss dito, pero basta yun lang, street smart lang. Next. Number 6. Airplane pose. Ang mga eroplano ay ang pangunahing transportasyon sa himpapawid. Kaya naman isang araw ay may kakaibang pangyaring nahuli ka mang isang motorista habang nagmamaneho siya sa isang expressway sa Russia. At dito mapapanood natin ang isang eroplano habang dumadaan siya sa ilalim ng tulay. Ang kakaiba dito ay hindi gumagalaw ang eroplano at tila nakapose sa ere. Ang mga eroplano ay di tulad ng helicopter na kayang magstay sa isang posisyon sa ere. Kaya naman, ano nangyari sa eroplanong ito? Ano ang komento mo dito, kapatid? Hindi siya nag-stay. Bakit parang may tali? Parang laruan. Hindi. Ano yun tala? At dito mapapanood natin ang isang eroplano habang dumadaan siya sa ilalim ng tulay. Ang kakaiba dito ay hindi gumagalaw ang eroplano at tila nakapose sa ere. Ang mga eroplano ay di tulad ng helicopter na kayang magstay sa isang posisyon sa ere. Kaya naman, ano nangyari sa eroplanong ito? Ano ang komento mo dito, kapatid? Hindi, umaandar siya. Ano lang kasi, paano ba papaliwanag yun? Umaandar siya. Kasi pa-landing na yun so medyo mabagal na yan. So, ano yan Ano ba tawag doon? Umaandar yan. Kasi, nung dumaan ka sa paano mo nasabing hindi umaandar? Dumaan ka lang naman sa ilalim ng tulay. Tapos nandun pa rin siya. Umaandar yan. Or kung totoo man ito, hindi, walang naghihintong ganyang aeroplano. Or kung ano man ito,
Kung talagang nakuhanan niya to, maaari laruan ito. Maaari laruan ito na parang balon, ganun. Hindi. Hindi pwedeng gumanyan na aeroplano. Hindi naman helicopter yan na kayang mag-stay. Dire-diretso yan. Ang nagpapaangat nga dyan yung ano, yung turbo engine niya. Paano mag-i-stay? Ano yan? Umaandar lang yan. Umaandar siguro yan. Ano? Mabagal lang. Kasi palanding na yan. Kitang-kita naman na palanding na siya. So, siguro, ikaw ang mabilis. Ikaw ang mabilis dyan, yung kumukuha. So, akala mo siguro, hindi yung maandar. Pero putol yung video Dapat hinabaan niyo yung video. Kasi kung maniniwala ako dyan, kung nag-stay ka pa dyan, tapos binidyohan mo siya ng matagal. So, kung nag-stay ka pa dyan ng mga 1 minute at nakita, andyan pa rin yung aeroplano na yan, nakakapagtaka nga yun. So, ang isa pang theory ako dito, baka ito'y laruan lobo na malaki. Kaya hindi siguro gumagalaw. Parang may tali Yun nga natin. Or poste yung nakita ko nasa puwet. Baka laruan to. Dalawa lang yan Hindi pwede mag-stay ang aeroplano ng ganyan. Ano na, traffic? Pinara ng MMDA, ganun. Nahuli. Hindi pwede. Basta umanda ang aeroplano, may hirapan ng huminto yan hanggat hindi full yung runway niyan. Sad-sad yan. Hindi nga kagad humihinto yan. Kailangan ng buwelo talaga bago makahinto yan. Tapos pa hihintuin mo sa ere, hindi siguro. Nahinuli ng MMDA. Kaya may pumara parang ganon. Siguro lang ito. Ikaw siguro, dalawa yan Ikaw yung mabilis dyan or baka laruan yan na lobo na malaki. Parang ganon. Pwede naman yun. Pero mag-i-stay sa ere, di pwede yun. Ikaw ang mabilis dyan. Mas maganda pa yan kung huminto ka, kinuhanan mo siya ng mga 2 minuto at nandyan pa rin siya. Yun na yun. Nakapagtaka na yun. Siguro natikita na siya nun. Pero hindi. Hindi pwede mag-stay yan. Ayun parang may tali sa put Ayun Kita nyo? Ayun So parang laruan ito. Ayun Wala ito. Ito, pinara ng MMDA. Aso ang tinuturing na man's best friend. Pero paano na lang kung ganito ang gawin ng mga aso mo sa kotse mo? Nakaw, sinira ang kotse. Ang video nito ay nakuhanan ng isang mekaniko noong 2016 sa bansang Turkey. At ayon sa kanya, pinark niya ang sasakyan sa harap ng kanyang shop. At nang balikan niya ito kinaumagahan, ay nagulat siya nang makita niyang wasak na ang harapan ng kanyang sasakyan. Nang una ay nakala niyang mukhang may nagtangkang magnakaw sa sasakyan. Pero nang tignan nila ito sa CCTV, ay nagulat sila dahil isang grupo pala ng mga aso ang salarin at tila pinagtripan nila ang sasakyan. Ano kaya ang meron sa sasakyan, kapatid? At tila galit na galit ang mga aso. Baka may naamoy yung aso. Baka may naamoy doon sa loob. Kasi matatalas ang pang-amoy ng mga aso Sa lupa nga pag may naamoy yan, talagang uhukayin nila Di ba? Kaya yun Kaya ang ginagamit na bomb sniffing dog, cadaver dog, ganun. Cadaver dog. Tama ba? Tapos yung mga yung mga drug sniffing dog, mga ganun. Hindi talaga nila lulubayan yun. Palagay ko may naamoy siya dito. May naamoy sila dito Yung sa kotse niya. Kaya pilit nilang binubuksan. Ayun, wasak ang kotse.
Number 4. Uy, The floating car. Isang pangyayari naman na nakuhanan ng security camera sa isang kalsada sa China. Well, lumulutang. At dito mapapanood natin na mukhang wala namang kakaibang mangyayari dito. Nang bigla na lang umangat at tila lumutang ang mga sasakyan na ito sa gitna ng kalsada. Animoy Uy, yung ginamitan ano. sila ni Magneto ng kanyang pambihirang kakayahan na kontrolin ang mga bakal. Sige nga. Matapos ang investigasyon ng mga otoridad, ang totoong nangyari pala ay may bakal na string galing sa cleaning truck na sumabit naman sa mga sasakyan. Ayun, no. So, kapabayaan. So, yung string kasi na yun is matibay yun. Oo, matibay yun. Ay, sisira nga ng sasakyan yun eh. Siguro nakakalimutan nila tanggalin. So, next. Kala ko naman Number 3. Nag-iisip pa naman ako anong dahilan nun eh. Kanina pa ako ba't kaya umangat? Ngayon pala may string. Helicopter Halo. Kung namangha ka sa naunang helicopter, ano naman ang masasabi mo sa helicopter na to? Na animoy, umaapoy o umiilaw ang kanyang hélice habang naglalanding at nagte-take off. Ang tawag sa effect na to ay the Cap-Etchells effect, kung saan tila nagkakaroon ng halo ang hélice ng helicopter habang naglalanding at nagte-take off sa isang disyerto. Alam ko ang meron nito is mga US Army, US Marines, US Army. Ayan, sila meron yan. Bilis niyan. Sobrang bilis, nag-aapoy yun, no? Nagagawa ang glow na ito dahil sa mga lumilipad na buhangin Ah, sa tumatama buhangin. sa bakal ng hélice. Kaya pala. Oo, tama. Buhangin nga. Mag-i-spark yun eh. Sobrang bilis. Yun, parang Naman, nagkakaroon ng mga spark. Number 2. Teleportation. Ngay. Sa video ito mapapanood naman natin ang video sa dashcam ng isang sasakyan habang sinusundan ng isang truck. No, Sa tapos, una ay maayos naman ang daloy ng trapiko nang biglang mapakabig pa kaliwa ang truck. Yun pala ay may biglang lumitaw na babae sa gitna ng kalsada. Kaya naman biglang napakabig ang truck. Sa video mapapanood natin na bigla na lang lumitaw ang babae at tila hindi man ito nagpanik at kalmado lang na naglakad sa tabi ng kalsada. lumusot siya, no? Habang ang truck driver naman ay nagulat at kinabahan. Kaya naman napatabi pa ito sa gilid ng kalsada. Kung susuriing mabuti, ang babae ay nakasuot ng kakaibang damit. Ano sa palagay mo kapatid? Scientist ba ang babaeng ito? At ebidensya na ba ito ng teleportation? Oo nga, no? Medyo mahirap ipaliwanag gano'n. Sa tingnan na natin. Paano nangyari yun? Pakabig ang truck. Sa video mapapanood natin na bigla na lang lumitaw ang babae Oop. at tila hindi man ito nagpanik at kalmado lang na naglakad sa tabi. Pero no? Lumusot siya doon sa truck. Parang Ewan ko kung totoo ito ba? Magandang evidence to ng time travel Pero parang parang CGI or patong Hindi ko alam Hindi ko sigurado. Ang makakapagpaliwanag lang dito mga expert. Pero duda ko hindi siya yung iniwasan Parang nagawa na lang ito. Parang ginawa na lang ito. Na ipinatong itong babae. Kasi lumusot siya doon sa gitna no? Lumitaw siya doon sa gitna. Hindi, alam ko, duda ko hindi siya yung iniwasan ito May isa pang iniwasan itong truck na to So, ipinatong na lang siguro ito. So, para sa views, ganun. Ewan ko hindi ko sinasabing fake ito. Kung totoo to, totoo ang time travel. Or teleportation.
Gusto ko rin matuto niyan. Para wala nang pamasahe, di ba? Teleport na lang ng teleport. Sana nga, totoo yan. Pero duda ko, ano to? Pinatong ito. Or CGI. Tabi ng kalsada. Habang ang truck driver, scientist ba ang babaeng ito? Hindi. Synchronization skills. Tapusin natin ang video sa pinaka-nakakatuwang clip. Ang synchronization ay ang kakayahan Ay, sa galing. paggalaw ng sabay-sabay. Ay, galing. Kaya naman sa isang paaralan sa University of Panama ay nakuhanan ng kakaibang synchronization ng mga estudyanteng ito habang Galing. pinapractice nila ang dance of 1,000 hands na dedicated daw sa goddess ng mga Buddhists. Ay, galing. Speaking of synchronization, ang Chinese Ping Pong National Team ay ang isa sa powerhouse sa mundo. Dahil ganito pala ang sikretong training ng mga batang Chinese. Kaya wala daw silang katapat sa larong pingpong. Oh, galing. At kahit hindi ikaw ang naglalaro, ay kailangan mo mag-training at mag-imagine na ikaw ang naglalaro. Cute. Ikaw kapatid, meron ka na bang naranasang kakaiba sa buhay mo? Tapos na. So, yun. Maraming salamat kay Pilipinas Viral Trends. Sa nag-share sa akin ng link si Miss Mariel. Maraming salamat sa link na binigay mo. At kay Pilipinas Viral Trends. So, aminin na natin na sa mundong ito talaga, minsan meron tayong mga bagay na hindi talaga kayang ipaliwanag. Kahit mga scientists na yan, nahihirapan magpaliwanag doon sa ibang bagay na yan, sa mga misteryo na yan. So, nananatili na lang siyang misteryo. So, mahirap talaga pagka mga mystery. Kahit mga scientists, hirap na hirap So, kailangan na lang natin tanggapin na sa mundo natin, maraming misteryo ang hindi pa natutuklasan. So, hanggang doon na lang. Maraming salamat. Shout out Green Minded. Maraming salamat. Bye-bye.